May mga sisiyo pa dito. Pagkawala natin kasama yung nanay nila, pero yung nanay nila nakalabas na. May mga sisiyo pa tayo ng pabo dyan. Hindi pa pwedeng pakawalan. Tapos may sisiyo tayo ng pato. Marami naman yung mga manok natin dito. Nagsimula na silang lumami. May mga manok pa tayo na nagdimlim. Yung mga bigala natin, sa ngayon hindi natin alam kung saan naman sila naglimlim. Tapos yung mga kalapate natin, tuloy-tuloy sila sa pagdami mga kaprobinsya. Kulang yung paitlogan natin, nasasahig lang na itlog yung iba. Kanya-kanya silang paraan para lang sila makapag-itlog. Yung isa nasa kuha natin, parang nasa top door. Napakabilis dumami sa ating mga kalapate. Tingnan nyo po, nagsimula na tayo sa 3 pares. 6 heads na kalapate, pero ngayon napakahirap na bilangin. Yan. Tapos meron pa sa ilalim ng itlog. Maganda sila tingnan pag magrunda. Basta sabay-sabay Yan. Masaya po yung mga kalapate natin basta palabasin mga kaprobinsya. Kaya dito halos araw-araw po natin sila pinalabas. Tapos makatipid din dahil sa pagkain nila. Basta palabasin natin Nagrunda sila.
Sana lang hindi lang sila pumunta sa malayo o hindi sila pumunta sa ibang bahay para hindi mabaril yung mga kalapati natin dito. Baka mapagkamalan nila na wild na kalapati ba. Hindi na po natin sila nalagyan ng mga ligban. Subukan natin na bigyan ng pagkain sa lupa kung kumain ba yung mga kalapati natin. Ang problema, may mga bingala tayo. Galit yung bingala sa ating mga kalapati. Kumain siya oh. Lumapit yung bingala. Ubus yan ng bingala yung bingala yung lumapit. Pero kumain sana yung kalapati na nasa lupa. May mga bagong inakay naman yung mga kalapati natin oh. Nasa sahig lang. Grabe, napakabilis dumami yung kalapati mga kaprobinsya. Yan po ang ating napapansin. Yung kalapati natin dito, parang for the eyes only lang po. Update po tayo dito sa ating area na nilagyan natin ng rabbit. Yung rabbit natin dati, yung mga rabbit natin nasa labas lang. At balak ko po na hindi na ito i-restore para sa rabbit. I-restore natin to para lagyan ng kambing. Yung mga lalaking kambing natin doon na mga maliliit, pag mawalay natin sila, dito natin sila ilagay. Tapos yung kubo dyan na maliit, lagyan natin ng sahig. Yan po ang balak natin. Kasi sayang naman to yung bakod pag hayaan lang namin dito. So para mapakinabangan to, kambing yung ilagay natin yung mga lalaki na maliliit dyan. Para may malagyan kami kung sakaling mawalay na sila. May rabbit tayo oh. May mga hukay po sila dito mga kaprobinsya. Buti lang hindi sila nahuli ng mga aso. At mukhang bumait na yung mga aso natin dito. Hindi na nila hinahabol yung mga rabbit natin. May tirahan sila dito oh. May malaking butas dito. Diyan pala sila nakatira. At paminsan-minsan pumunta naman sila doon sa ating kulungan ng manok para magkikain ng mga feeds doon. Sa mga nakaraang video po natin, may baboy po tayo na nanganak dito. Pero hindi po tayo masyadong sinuwerte sa ating mga inahan dito ngayon. Kasi 4 lang yung anak. Yan po, ito yung baboy natin na nanganak ng 4. At mga malalaki sana yung kanyang mga biik. Pero 4 lang, hindi tayo masyadong na-satisfied sa kanyang anak. Kasi noong una, marami yung anak niya. Nasa 11, 12, 13. Pero namangha lang kami kung bakit 4 lang yung kanyang anak. Tago kayo? Yan. Okay lang. At least, may pambili tayo ng feeds. Tapos ngayon, yung kasama niya na galing sa Area 1, nanganak na din. Sabi ko noon sana makabawi tayo sa kanya. Pero ang nangyari mga kaprobinsya, tararang, 4 lang din yung anak. May paita. Sunod-sunod sana sila ng anak, pero tig-4 lang yung anak nila. Yan po. Hindi naman nagbago yung sistema sa aming pag-aalaga dito namin inahan mga kaprobinsya. Dati pa, ganun pa rin. Pero ngayon lang sila nagbago. Tig-4 yung anak nila. Hindi ko alam kung sa barako ba yung ginamit natin. Kasi pinakasahan natin to. Tingin ko po mga kaprobinsya, kailangan na siguro natin itong ibenta yung ating inahin dito. 4 lang yung anak niya, tapos may isa pa na maliit. Yan. Ngayon lang ito nangyari sa atin na 2 sa ating mga inahin nanganak ng tig-4. 2 lalaki daw. Tulong baye na? Tulong baye. Usared ako oh. So hindi na to pwede mga kaprobinsya yung inahin natin.
Ito rin yung ipon nito. Sulay na to. Pasil ko. Subukan natin na ilagay doon sa kabila. Para ibinta natin yung nanay. Nawala natin ng gana sa kanya. Isulbahan na natin. Pwede na sulat ko nag-ipon nito dong. Patay na gano'n. Ayun pati ha. Kuha ito na dyan. Atong badayan o magpatutoy ba? Ano tulo? Yung ginawa natin ngayon para isprayin to lang to mga kapibinsa. Try lang natin na ihalo yung mga biik para yung isang inahin doon dispatcha natin. Wala po tayong magawa. Basta hindi lang niya kagatin yung biik dito. Mabait siya. Susulbahan na natin. Nahuli ko yan ng mga ilang araw. Nahuli ko siya ng mga 3 araw. Yan, marami na siyang biik oh. Medyo maidan na yung inahin na yan. Siguro nasa 6 na bisis siyang nanganak. Yung isa natin inahin dyan. Sana lang hindi niya awayin. Ang laki ng ating baboy. Taas ng lawas ba? Wala pang 1 linggo yan. Pero napakahaba ng kanyang katawan. Bantayan natin. Hintayin natin na magpadidiyo. Inahin natin. Parang nagkuhan siya oh. Nagtaka sa bakit dumami yung kanyang mga biik. Sabi niya 4 lang yung linuwal ko. Bakit ngayon marami na? Pero nagduda siya. Hindi niya awal. Hindi mo niya mailang pulang yung lakaw man. Kung effective yung ginawa natin ngayon, sunod na araw, bintal natin yung ating inahin. Okay lang sana pag puro malalaki yung mga biik niya. 4 tapos yan oh. Napakaliit pa. So, hindi na yan pwede. Yung isa natin dito, ito, pwede itong bigyan natin ng chance. Kasi 4 yung anak niya. Tapos, mga malalaki yung kanyang anak. Yung kanyang biik. Lala. Bantayan natin. Baka awayin ba. Disclaimer lang po yung ginawa natin. Ano lang to, eksperimento lang. Para makaseed tayo ba. Makaseed tayo sa feeds. At saka ma-dispatcha na natin yung ating inahin. At hindi mamayat yung ating inahin. Hintayin natin na magpadidi yung nanay. So makadidi lang yung 4. So okay lang. Pero nagtaka yung inahin natin. Nagtaka siya kung bakit biglang dumami yung kanyang mga biik. Huwag mong awayin ha. At saka padidihin mo lang. Kilala lang namin yung 4 kasi mga maliit oh. Sakripisyo lang natin ito mga kaprobinsya. Tapos ang mangyayari dito pag mabinta natin yan, kung sakali mga anak yung isa nagtira naman tayo ng babae dito sa inahin ngayon na may anak para gawin naman natin silang inahin. Buti na lang hindi naway ng mga malaki oh. Yung mga maliliit na nilagay natin. Pero parang nagtaka yung nanay oh. Inamoy-amoy niya palagi yung mga biik. Pero maliksi na.
Pati yung kuan, mga biik natin, inamoy-amoy din niya yung inahin natin. Parang alam din nila na ibang inahin yung nakita nila. Sa tingin ko po mga kaprobinsiya, nasanay lang yung inahin natin. Ayaw dik, ayaw gawaya dik. Magpadidi ka na. Bala ko sana nabigyan ng chance, pero nung nakita natin yung mga biik, mga maliliit. At yan po ang mga palatandaan na hindi na pwede. Hindi natin tiisin yan. Kasi pag tiisin natin, bigyan pa natin ng chance. Tapos ganun din yung mangyari. Apat, tapos mga maliliit pa. Lalong malugi tayo. Akala natin, kahit 10 lang yung mga anak nila. Goods na tayo. Okay na tayo sa 10. Kahit tig 10 lang. Para magkaroon tayo ng 40 heads na biik. Pero ang nangyayari, yung isa nating hybrid, 12. Pero masaya po tayo sa ating hybrid mga kaprobinsya kasi 12 yung biik niya. Tapos yung mga lang natin, mga natural lang ng baboy na galing sa area 1. Sila yung nagluko. Kung mga malalaki lang sana, okay, sabihin natin na dahil yan sa barako. Pero 4, tapos mga maliliit, wala sa barako yan. Nasa inahin natin. Sana lang kadidi yung nanay. At yung 12 natin dito mga kaprobinsya, oh. Tingnan nyo po. Ano baktin, oh. Sana po tuloy-tuloy po yung mga beef natin dito. Marami na pong nag-message sa akin sa FB. May mga order na po tayo sa ating mga beef. Yan, oh. May kumuha ng 4, 2, 3. Yan. May isa dito mga kaprobinsya na hindi namin kinapon. Kasi gawin po siyang barako sa aming kapitbahay dito. At masaya po siya. Kasi sabi niya, ay kuha na daw siya, may hybrid na siya na baboy. Na barako. Hindi lang natin pinagdamot yung similya natin. Para din ma-upgrade yung mga baboy nila. Ay, yung tatay nila, Dan Bredoro, pero wala pong nagmana kahit isa na lang kulay bulaw. Yan, ito, tsaka kayo, lalaki. Bigig lawas. Ito po, binigyan na namin to sila na pagkain. May pagkain na doon. Oh. Hindi pa nagpalidi. Palidi ka na. Dako nyo kayo rin sa babae sa asking lawas. Isa na lang sa ating mga inahan mga kaprobinsya ang hindi nanganak. Sana naman hindi lang 4 yung anak niya. Nakakalungkot siguro mga kaprobinsya kung 4 lang din yung anak niya. Pero magkaiba po yung lahi nila. Tapos EI po siya. French large white po yung similya na ginamit natin sa kanya. Sana naman hindi 4. Sa tingin ko po dito mukhang okay lang mga kaprobinsya na hinalo natin yung mga biko. Hindi naman niya inaway. Yan lang naman ang problema. Baka kagatin niya yung biko. Pero kanina pa yan. Ang hinihintay natin dito kung magpadidi ba siya o hindi.
Paliguan muna natin yung ating inahin. Ito yung paborito ni Mrs. Magpapaligo ng baboy basta may power spray. Napakaganda mga kaprobinsya na may furrowing pen yung mga inahin natin. Maging malinis yung ating kulungan, tapos napakadali lang linisan. At balak pa natin na maglagay dito ng mga furrowing pen para sa ating mga baboy dito na dalawa. Yung mga dumalaga natin next month, kung sakaling may maglabi na sa kanila, paiay na natin to. Mga malaki na sila mga kaprobinsya, pwede na to. Yung baboy, basta magkaedad na, kahit maliit lang yung ipakain natin, mataba pa rin. Ito nga, tag 1 kilo lang na feeds yung pinapakain natin, at saka 1 kilong tahop. Yun lang po yung binigay natin sa kanila. Pero mataba pa rin, basta may edad na. Yun po ang aming napapansin, sa may edad na yung baboy. Ito na sa mga 6 na buwan na to mga kaprobinsya. So pag mag 7 buwan na sila, pwede na. Pwede na natin silang ipaiay. Iay lang yung sistema natin dito. Mula ngayon, hindi na tayo magpabarato. Kanina pa niya natin hinalo mga kaprobinsya, oh, pero hindi naman niya inaway yung mga biik. Sana dumidila yung mga biik natin. Gutom na yung mga dagkong anggal, ari, oh. Dagkong anggal ba? Yan. Yan, oh, napalili na yung isa dito. Yung isa, nag-ingay din. Pero wala na siyang biik. Magpadidi ka na. Inobserbahan ko yung inahin natin mga kaprobinsya. Pag lumapit sa kanya yung hindi niya biik, parang kagatin niya. Pero sana masanay lang siya pag makadidi yung mga biik ngayon. Pag may lumapit sa kanya, parang hindi siya mapakali. Inamoy-amoy agad niya kung yun ba ang kanyang biik. Believe ako sa mga hayop mga kaprobinsya, malaman din nila kung anak ba nila or hindi. Obserbahan natin kahit buong araw tayo dito makabantay sa kanya. Nasubukan ko po dati yung mga biik na hinalo. Mag-away-away yan sa unang araw, pero kalaunan para masanay lang sila. Pero ito iba to. First time pa natin ito na ginawa na hinalo natin yung biik sa isang inahin. Sa mga naka-experience dyan ng ganito, pwede kaya to? Paki-comment lang po. Yan po, inamoy-amoy niya, oh. Huwag mong kagatin, ha? Ayaw. Sus, ang gamay pag yun doon. Amalun juga lihat ron. Ayaw. Be a good girl para hindi kita ibinta. Gamay rin ba kaya ka? Ay, padula na simod. Buhayin mo yung 4. Yung isa dito, nagpadidi na.
Narinig nila yung nanay nila mga kaprobinsya. Malapit na matapos dito. Tapos na. Siya, hindi pa napalidi. Tumayo naman siya. Dako kayong baboy. Ya, upat kay anak. Napalidi na siya. Patong dito. Ibutan ito ito. Dibili yung mga maliit, oh. Dito na yung mama. Tubo-tubo na sila. Mo tutoy na sila. Walang gaya dubili yung pero ito yung isa, oh, aning kamot. Okay na eh. Kasi hindi na awayo. Alam din nila mga kaprobinsya na hindi po yung nanay nila. Ito ay sulo. Masublan na ang loob po. Bubukos pa, narinig niya yung nanay niya na nag-ito. Ay, ang pangitagain. Pero at least, hindi sila inaaway. Nanay lang yan, mamaya siguro. Isa, dumidi na doon. Hinahanap ko nila yung nanay nila. Sina? Dito siya dito. Wala, no choice sila. Sup sila. Lalo na yung anak mo, ha? Okay. Yung isimut-simutan ang sa. Taghan naman mo kabuok. Jutay naman ito mo kabuok. At least. Diyan lang silang 8. Napakaaga pa lang. 3 araw pa lang, winalay na natin sa klananay yung abik natin. Gilutas na. Yan po ang nangyari dito sa ating abik ngayon. 3 araw pa lang, winalay na natin. Sana po, tuloy-tuloy na yan. Dili niya awayon, yung ibang biik dyan. Kanina pa tayo nakaabang dito. Kung ano yung gagawin niya. Wala naman siyang ginawa. Inamoy-amoy lang. Pero nagdududa siya kung bakit dumami yung kanyang mga biik. Sana tuloy-tuloy na yun mga kaprobinsya. At hindi lang niya awayin yung ibang biik na nilagay natin dun sa kabilang inahin. Dali na dong, kay imong paboritong ulam. Dito na. Ginataan, gulay. Pang pag-atas dong. Ano? Lami ang espas ha. Bibihan.
Kanon. Hindi kaling wala gi kalabasa. Doon ka. Dahon. Ay bro. Tambok na si Hoy. Tambok ko. Buyagan ng kalabawa. Lawig-lawig ng layo bro. Nabang amo. Di mo lawag gagalam. Awak tayo ng taon. Kasi mo nagpurga. Okay, so, dan sila. Tidak isang pa. Bakang ito. Wala ito mo. Tama itong purga-purga. Kaya ito mo pagkaging hanap bro. Katamis ko na. Harap ano.